Magandang gabi at hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa inyo, no. Ngayon, tayo po ay naka true life story na nagba-vlog kababayan kung ano-ano nangyayari sa akin dito sa Taiwan. Ngayon, tayo po ay nagkakape at meron po ako sa inyong i-re-upload, no, na ipapakita ang video mula nung kahapon pa tsaka nung kaninang umaga sa nangyari po sa akin nung kababayan. Yun lamang ay isang may konting pintig na salita sa aking amo kasi nga medyo nakakainis, no, kasi tayo tao lamang at hindi maganda yung utos nung nakaraan na araw, no, kababayan, kasi nga delikado. Ngayon meron din pinagawa kanina ng umaga na yung pinatabas sa akin na mismong puno ay hindi naman ganun kasagabal, no. Parang may maipatrabaho lang talaga, no. Pero kababayan, kahit na ganun, ako po ay lubos na sa inyo ay humihingi na pasensya sa aking pagkasalita na yon. Ipapakita sa inyong video na yon at akin pong i-re-upload, no. Kaya ko po ngayon sinimulan kasi kanina umaga po kasi in-upload ko siya. Ang unang-una po doon na nag-comment sa akin ang asawa ko, sabi niya parang medyo pangit yung yung pag-vlog kasi medyo may patama no sa aking amo, tsaka parang nagreklamo ako, no, kababayan. Kaya dinilit ko agad, no. 10 views pa lang yun, dinilit ko na. Kasi nga may point naman yung asawa ko kasi tayo mga Pilipino, tayo mapag-usgat talaga tayo mga Pilipino. Kaya ngayon po i-re-upload ko po, kaya sayang po kasi video kababayan, pero totoo po talaga nangyari, no. Ito na po yun. Good morning mga kababayan. Ngayon kakatapos ko lang magkape kasi kahapon ang nangyari, no. Ito ay share lamang. Ang nangyari dito, papakita ko sa inyo mga kababayan. Meron kami ditong langka, no. Ang langka na yan una pinagamit ng amo yung hagdanan para tanggalin yung mga langka na malalaki, no. Tapos yung mga langka na yan nilagay dun sa farming, tapos nagpatrabaho nung hapon, no. So, mga kababayan, magandang hapon. Sayang yung mga langka, pinagtatapon lang ng amo ko dito sa kanyang farm. Wala kami order. Tapos ang nangyari doon sa likod ng manok, no, mga kababayan. Doon kasi mga kababayan sa likod niyan, aming bodega dito sa bahay, bodega. Bangin na po yan mga kababayan, no. Kuha po kong sili, kami po yung mag-almusal. Bangin na po yan, gusto doon magtrabaho. Sara ulo yung amo. Mga pagka yung mga yan, walang order kung ano-ano lang yung iuutos ng mga, kahit delikado, hindi nila iniisip yung mismong kalagayan mo kung ano mangyayari sa iyo. Nagpatrabaho pa, sabi yung bandang bangin tatapesin yung mga langka, no. Ngayon sabi ko delikado yan, sabi ko. Yung nag-utos yung babae wala namang pakialam sa iyo, no, mga babayan. Kahit yung ibang amo dito sa Taiwan, wala pakialam kung anong kalagayan mo, basta may patrabaho sa iyo, no, kaya kababayan. Ngayon tinanggayan ko kasi nga delikado, no, kababayan. Kaya ang papayo ko sa inyo, kapag kayo ay nasa abroad, no, lalo pagka hindi naman yan trabaho, lalo pag delikado, wag na wag niyong gagawin mga kababayan, no. Kasi isa lang kakalagyan nyo dito mga kababayan, no, uwi ka na bangkay si Pilipinas. Totoo yan. Iba na nga pinirma mo kontrata, tapos sikat-sikat ka pa, no, kababayan. Imbis na yung normal na trabaho lang ang mangyayari sa'yo dito, mamamatay ka nang uuwi sa Pilipinas pag hindi mo ginamit yung mismong utak mo, kababayan, no. Kaya dito kailangan titigas-tigas ka rin dito, hindi porkit na sila ay amo, no, lahat isunod-sunuran na, hindi ganoon, kababayan. Alam nila yan. Kapag ikay tumanggi, ibig sabihin ayaw mo, no, kababayan. Mga kababayan, kain tayo isda, almusal. Kain. Mga kababayan, ayun na. Sayang lang yung mga puno-puno dito, pinagkatanggal. May trabaho lang talaga. Talagang amo ko. Sayang lang mga puno-puno dito.
Yun yung daanan, di naman sa gabal eh. Mataas naman yung kanina dyan yung naka mga daon-daon, mataas yan. Yung maliit lang naman yung truck-truck na pangakot ng buko. Sayang. Okay, nanghihinayang sa puno na yan. Hindi naman nakasagabal. At magandang umaga mga kababayan. Ngayon nandito po ako sa kabundukan namin. At kami naglilinis mga kababayan. Ngayon akin ipapaliwanag sa inyo, no, kasi kanina nag-upload po ako ng umaga, pinadelete ng aking asawa. Kasi ang iniisip ng aking asawa baka doon nagreklamo ako sa trabaho. Ngayon pinaliwanag ko sa kanya na sige, i-delete ko tapos i-re-upload ko na lang ulit. Pero sasabihin sa inyo, no, na ako yung nagbablog kababayan, no, kung ano nangyayari sa akin dito sa trabaho sa Taiwan, no. Ayun mga kababayan. Bali, ang nais kong iparating sa inyo mga kababayan, no, na ang trabaho lang talaga, no. Ang vlog kasama talaga sa trabaho, yung kung gusto mo talaga mag-vlog kababayan. Ngayon, hindi natin mawari sa isipan ng ating mga kapwa Pilipino na yung isipin nila mareklamo, reklamador, no. Kaya may point naman yung aking asawa. Ngayon, inalito po ako, umaakyat sa taas ng kabundukan. Shortcut po ako doon, tapos na po yung trabaho. Baka kasi i-spray na po lahat ito mga kababayan, no. Ayan. I-spray yan, tapos pagtapos ng spray, mag-harvest kami ng mga nyugan dito. Yan, mga nyugan. Ayun mga kababayan, nais ko lang i-share sa inyo ang aking talagang buhay dito na nangyayari sa akin, no, sa Taiwan. Kaya po ako nagbablog. Ngayon, intindihin nyo na lang kung may masabi man ako na hindi maganda, no, pero ano lang po sa akin yung expression, lalo po yung pagmumura. Tapos lahat naman tayo may kanya-kanya ugali mga kababayan, no. Basta ang nais ko lang iparating sa video na ito yung aking buhay sa Taiwan. Kung ang pinaka-reason kababayan kung bakit po ako nag-video ng ganon, no, para sa aking unang-una sa sarili. Naligtas po ako at i-share sa inyo na hindi po kailangan sumunod sa amo sa mga delikadong trabaho kababayan. Yan po ay isang aral. Kasi ang buhay pa natin iisa lang. Pag namatay ka, pamilyado sa Pilipinas, wala ka na. Wala ka na pakinabang pag ikay patay na, kababayan, no? Kaya, kailangan po dito sa abroad, gagamitin mo po ng utak talaga yan. Lahat-lahat, mismong alam mo na, no? Ibuhos mo na dito, kababayan. At pakikisama sa mismong mga Pilipino at amo sa Taiwan. Yun lamang, kababayan. Kapwa FW. God bless.